Okay. So, mula doon sa Igorot Stone Kingdom, nag-taxi kami. Nagbayad kami ng 170 pesos papunta dito sa Dragonstone Castle. Ang dinaanan namin is bundok, sigsag-sigsag. Kaya parang mas okay mag-taxi dito. Entrance fee dito is 165 pesos. Medyo mas mahal siya kaysa sa Igorot Stone Kingdom. And mas maliit to. Tapos from the ticket counter, meron pa silang pa-shuttle papunta dun sa mismong castle. So, ito. Libre naman yung shuttle na yan. Kung nakikita nyo, sobrang mapag. Okay, ito yung free shuttle nila. So, pagpasok nyo, tatatakan nila kayo ng ganyan. Diba, ganda? Ito kami ngayon sa shuttle. Antayin lang namin dumating yung shuttle papunta dun sa castle. Okay. Mga 5 minutes drive na medyo matatarik mula doon sa registration area. Nandito na kami sa mismong Dragon Treasure Castle. Yun. Sobrang foggy ngayon. So, di mo makikita yung view. Pero ang mahalaga is kita yung castle. Yan. Ito yung Dragon Treasure Castle entrance. Nakakahilo. Hindi ko alam kung bakit. Pero para tayong nasa ibang bansa nga. Okay, nagpahinga lang kami ng konti kasi nahilo kami. Pero nandito kami sa loob ng Dragon Treasure Castle. Maganda siya. Ito yung yung entrance. Tapos pagpasok nyo, ayan siya. Inspired daw to nung mga Game of Thrones castle sa UK. Tapos, yan, mga limestone talaga yan na nandiyan na, sabi ni ate. Tapos nilagyan na lang nila ng mga ganyan. Kumbaga, hindi nila sinira yung mga limestone. Nag-add sila ng mga ganyang statua and itong castle. Tapos nakadagdag din na ma-foggy kasi nga para ka talagang nasa ibang bansa. Ayan. Maliit lang siya. So, hindi siya ganun nakakapagod i-explore. Tapos may mga Game of Thrones na yan, mga itlog ng dragons. Etong throne sa Game of Thrones na hindi ko alam kung bakit si Black Adam ang nakaupo. Mga ganyan. Saan natin kasama? Panik tayo. Si Jello. Tapos meron ditong dragon head na pwede kang pumasok. Ayan siya. Amazing lang kasi gawa siya sa limestone. Tapos nalagyan nila ng mga ganitong castle. Anong meron dyan? So, ayan. Dito mayroong golden dragon. Pero Chinese dragon to. Hindi naman siya yung English dragon. Yan. So, may mga panikan. And yung mga tatapakan nyo is kanyan. So, mga seniors, medyo mapapagod dito. Another dragon head. Tapos, kung sino siya, hindi ko alam. And, dito, may parang kuweba-kuweba dito. Ay, ang ganda. Wait lang, what's this? May nakalagay sa kuweba na mga scriptures. But di ko alam kung ano yan. Ayan siya. Mga pa-ilaw-ilaw. Pagkagabi, ayan, bukas yung mga ilaw na yan. Kasi nga hanggang 7 p.m. sila nagbubukas. So, panik tayo dito sa taas. Ay, kulay gold. Kulay gold. May mga flag naman ng Philippines dito. Yun yung nagpipicture sa akin. Di. Taas pa niya pala, oh. Meron pa dun. Tapos dito, mga gold yung kulay ng Gold yung kulay ng bato. Ba't kaya nila ginawang gold? Dito, mga Philippine flags. Doon naman, United Kingdom flags. Ayan. Hindi lang kami nagandahan sa gold na yan. So, kailangan ipapabago ko yan sa
kay Papa. Tapos pwede pang pumanik. Yan. May mga ginagawa pang parts eh. Ituloy ang aming exploration sa Dragon Treasure Castle. Papanik lang ng papanik. Kung saan maabot ang tuktok. Maganda rito sana yung pag sunset. Kaya lang, what the fog? Paano magkaka-sunset sa ganyan? So dito sa part na to, ayan, may castle pa din, may crown. Pero ang daming may ginagawa pang part. So let's see kung makakapanik tayo doon. Pumasok ka pala sa bibig ng isang dragon, marating mo tong area na to. Yan, maganda oh, may ganun. Tapos, ayun, parang kay Daenerys Targaryen. Nakaingal. May sirena sa part na to na hindi ko na naman alam kung ba't siya nandyan. Kagaya ni Black Adam. Okay, tuloy ang exploration. Dito naman tayo sa papanik na naman. So, daming panikan sa lugar na to. Ang tanong, yung mga scaffolding, so bawal pumanik sa area na yan. Dito na tayo sa tuktok. Wala pa ding matanaw. Doon tayo galing. Doon tayo galing sa baba. Ah, wow! Mas maganda dito. Maganda dito. Merong mga Lannister and Stark. Lannister ba yung lion? Okay, picture-picture lang kami dito. Okay. Sa area na to, may cave lang na may ilaw. Baka ito yung sa isang dragon na bibig, hindi ba? May mga paniki lang sa taas. Aray ko. Tapos, oo, ito yun, yung isang dragon. Di pala, joke lang. Pero, okay. So, ito yung dinaanan namin kanina. Balik tayo. Ayun o, sa tuktok, madaming paniki. Siyempre, ginawa lang din nila. Nakakatakot naman. Baka bumagsak tong mga patusok na to. Mas ito pala yung mapupuntahan natin dito. Itong may mga paganyan. Mga palakol na ganyan. Paganyan. Paganyan. Ayan. Okay, tapos na kaming maglibot dito sa loob ng Dragon Treasure Castle. Dami na kaming pictures and all. Madami namang magandang picture spot, lalo na dito sa baba. Pwede ka actually red ng medieval costume for 50 pesos. Tapos magpipicture kayo dito. Ganyan siya. Ayun. Mga Game of Thrones talaga. Kaya lang wala siya ngayon. Hindi siya available ngayon. And ito yung baba niya. Ganda, diba? So, from here, sasakay ulit kami ng free shuttle papunta dun sa registration area. And from there naman kami ay sasakay ng taxi pabalik ng Baguio City. Well, part pa din naman ng Baguio City to, kaya lang dun sa city proper. Okay, I'll update you. Parang may sunset ako nakikita. Let's see. Sunset na. Mas maganda dito yung sunset na sunset talaga. Kaya lang mafog nga ngayon. Pero kung makikita nyo, ayun medyo nagsho-show naman yung sunset color sa fog. So magical pa din siya. For me, worth visiting naman siya. Lalo na kung napuntahan nyo na yung mga ibang pasyalan dito sa Baguio City. May entrance nga lang siyang 160 and medyo malayo siya from the city proper. But still, maganda pa din siya. Ganda Wala kong kita siya. So meron lang mga
improvements na kailangan gawin. But, yun nga, ginagawa pa rin naman siya. So, hindi pa siya yung fully tapos. Right? Tapusin ko na dito ang video na ito. Bye-bye. Time check, 9 p.m. After namin doon sa Dragon Treasure Castle, sumakay pala kami ng jeep. May jeep na dumadaan doon pababa ng Burnham Park for only 14 pesos kada isa. After nun, kumain kami sa Kanto Bogchi ng ribs. Pwede ko na video. After nun, nagpamassage kami. Nagmayaman kami. Nagpamassage kami sa isang sikat na massage spa dito sa Baguio. Sabihin ko na lang sa inyo kung napangalan kasi nakalimutan ko. Basta Igorot inspired yung yung lugar nila. Sobrang ganda. Tapos nandito kami ngayon sa Foam Coffee, isang branch nila. Isa nasa Burnham. Dito kami dinala ng driver. And ang ganda. Ayan, meron sila dito sa labas. May sakura. Pero hindi yan totoong sakura, syempre. Ano lang yan, feeling ko replica lang yan. And then, si Hachiko nandito. Tapos basta ang dami nilang outside. Madami silang outside and inside seating na super kaganda. Ganda oh, at dito may sakura. Okay? Good morning. Last day namin, 4th day namin dito sa Baguio. And nag-check out na kami. Iniwan lang namin yung gamit namin sa hotel. Kasi mamamasyal kami ngayon sa La Trinidad. Pero dito kami mag-breakfast. Bumili kami ng cinnamon bread. Dito sa may Baguio Public Market sa One Stop Daily Mart. 45 pesos lang yan. Mahanap na lang kami ng coffee shop kung saan namin siya pwedeng kainin. Okay, dito kami sa Beans and Kineso Cafe. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta dito yan sa Session Road. And dito yata magandang manood ng parade. Tapos, nag-breakfast lang kami dito. Yan siya. Okay, next stop namin. Dito naman sa Orabella Bites. Sa Mabini Street lang. Malapit lang sa Session Road. Sikat dito sa kanila ang kanilang cheese bread. So, bibili lang kami niyan and papasalubong lang din namin. Okay, mula sa accommodation namin, pumunta kami dun sa Magsaysayan. Sumakay ng jeep, papunta dito sa La Trinidad, Benguet. Mga 10 minutes lang siya and 13 pesos lang yung pamasahe. Punta lang namin tong Stobosa Hills or Valley of Colors. Nag-register lang kami dito, tapos nagbigay ng pangalan dito. Nagbigay ng donation lang. Yan siya. Sa baba niya may ilog. Ito naman yung tulay kung saan nagpipicture palagi yung mga tao. So magpipicture lang kami dito tapos punta na kami sa Strawberry Farm. Okay, from Color of Valley, sabay kami ng jeep papunta dito sa Strawberry Farm for only 13 pesos. Around 15 minutes din dahil nag-traffic. Naglalakad na kami papunta sa Strawberry Farm. Ito na kami, few minutes walk lang mula sa main road. Yan, super daming bilihan ng pasalubong dito. And alam ko mas mura dito, kaya dito na lang kayo bumili. Mas madami ding mga kainan and all. Super daming bilihan ng mga strawberry shakes, tanghulo, kung ano-ano, everything about strawberries. Nandito kayo, magsusubo kayo ng strawberry ice cream, strawberry tanghulo, strawberry shake, saka yung strawberry na may chocolate na nakabuhos. Sige po. Sige po. Nagtitinda rin ng orange. Kapagod. Ayan. So, dito na kayo bumili ng mga pasalubong kasi mura dito. Joke lang, hindi ko alam kung mura talaga. Kung malaking strawberry, pagpipicture lang kami dyan.
Tapos, sa likod ng malaking strawberry, nandito naman ang strawberry farm. Pwede kayong mag-strawberry picking dyan kung gusto nyo. Yun o, makikita nyo, may mga tubo ng strawberry. Laki niya oh. Ganyan. Siyempre, bukod sa mga nabanggit ko kanina, may strawberry taho din. Tapos, ayan, sangkatutak na strawberries. Ayan. 2 for 150. Mura, di ba? 3 for 100. So, meron na silang mga pambiyahe para pagdating mo sa Manila, saka pa lang siya mahihinog. Okay? Maglilibot-libot lang kami dito. Picture-picture at magpo-food trip. Trip kami. Bumili ako ng tangulo for 100 pesos. Strawberry, saka may black na grapes. Ang tamis. Ang tamis ng strawberry. Dito naman si Jello. Bili naman siya ng strawberry shake. Ano? Magkano yan? 100. Naman din sila rito ngayon ito. Strawberry Dubai chocolate. Strawberry ice cream, strawberry taho. Okay, aray ko. Tikman na natin ang ating mga binili. Actually, natikman ko na siya. Super tamis ng strawberry. Masarap. Strawberry shake naman. Ang sarap din. Pero hindi na siya matamis kasi nagtanghulo na ako. Hindi talaga siya matamis. Sarap. So, pag nalito kayo, magpupunta trip kayo na about sa strawberry. Kasi magsasawa kayo. Dami. Tapos yung mga strawberry na gulay, na prutas, meron 2 for 150, 3 for 100, depende sa size. So, bibili tayo. Tikman naman natin ang black grapes. Okay na, cut. Dito pala, tanaw din yung Bollywood. Yung sa bundok. Ayun. Mas meron dyang mga buwan-buwan na umiilaw sa gabi. Pwede kayo mag-picture. Hindi na kami nagpunta kasi mag-hike pa. Or maglalakad pa ng mga 20 to 30 minutes papanik dyan. Okay, from Strawberry Farm, nag-chip lang kami pabalik ng Baguio City. And dito sa Baguio Public Market, bumili kami ng ube jam na sikat din. Kasi hindi na kami pwedeng makapunta sa Good Shepherd dahil malapit na yung alis ng bus namin. Tapos sa loob din ng public market, dito kami sa Garcia's Premium Coffee. Bumili lang siya ng coffee bean. Sikat din tong Garcia's Premium Coffee pag sa mga coffee beans dito sa Baguio. So actually lahat naman na nandito na sa Baguio Public Market. May mga gulay na din, may mga strawberry na din. After here, pupunta na kami ni Jello sa bus terminal. Tapos mag-aantay na kami doon ng alis ng bus namin which is 6 p.m. So tatapusin ko na ang Baguio vlog na ito. Paalam hanggang sa muli.